Bago pa man siya pumunta sa Maynila, ang impresyon niya lang sa Pilipinas ay isang malayong bansa sa Asya. Naisip pa nga niya na ang pagkaing Pilipino ay ordinaryo lamang, walang kakaiba. Ngunit nagbago ang lahat nang pilitin siyang pumunta sa Manila para sa kasal ng kanyang kaibigan. Ang mga salitang sinabi ng isang lalaking Pilipino sa kanya, "Kumain ka muna ng sinigang na hipon bago ka umalis," ay tuluyang bumaliktad sa kanyang mundo. Hayaan ninyong pakinggan natin ang kwentong pag-ibig na ito na tumawid sa karagatang Pasipiko. Ako si Jessica, 28 taong gulang at nagtatrabaho sa isang marketing firm sa Los Angeles. Lumaki ako sa isang tipikal na pamilyang Amerikano na nasa gitnang uri. Pagkatapos ng kolehiyo, nagtrabaho agad ako at namuhay ng medyo matatag. Nagbe-brunch kasama ang mga kaibigan tuwing weekend, nagbabakasyon sa Europe, isang tipikal na buhay ng isang nagtatrabahong nasa 20s. Sa totoo lang, wala akong pakialam sa Pilipinas. Hindi, dapat kong sabihin na medyo minamaliit ko pa nga ito. Sa Los Angeles, kung saan ako nakatira, ang Pilipinas ay para lang isang pulo sa malayong Asya. Bagamat naririnig kong sikat ang mga street food sa Pilipinas, lagi kong iniisip gaano naman kaya ito kasarap. Nang sinabi ng aking kaibigan na masarap ang halo-halo doon, ngumiti lang ako, iniisip na inumin lang naman iyon. Ang pagpunta sa Pilipinas ay pulos sa pilitan. Naaalala ko pang araw na tumawag ang matalik kong kaibigan, si Amanda. "Jessica, ikakasal na ako." "Talaga? Kanino? Sa lalaking nakilala mo sa Maynila?" "Oo, at gaganapin ang kasal sa Manila." Nawalan ako ng salita sandali. "Huwag mong sabihin kailangan kong lumipad patungong Pilipinas? Hindi ba pwedeng dito na lang sa Amerika?" "Hindi pwede, Jess. Ang pamilya niya ay nandito at kailangan na kailangan kong ikaw ang maid of honor ko." Pagkatapos kong ibaba ang telepono, napabuntong hininga ako ng malalim. Kailangan kong mag-leave, mahalang tiket at higit sa lahat, kailangan kong manatili ng ilang araw sa isang lugar na hindi ko alam. Ngunit matalik ko siyang kaibigan noong kolehiyo, kaya tinanggap ko ang kapalaran at nag-book ng tiket. Gabi bago umalis, tinawagan ko ang aking ina para magreklamo. "Ma, bakit kailangan pang magpakasal sa Pilipinas? Hindi ba pwedeng Amerikano na lang ang pakasalan niya?" "Jessica, walang hangganan ng pag-ibig, isa pa maganda rin ang makaranas ng mga bagong bagay." Kahit sinabi iyon ng nanay ko, talagang ayaw ko. Sa loob ng mahigit 12 oras ng paglipad, pinagsisihan ko ang desisyon ko. Sumasakit ang binti ko sa masikip na economy class na upuan. Nang iabot ang airplane meal na may chicken rice, tiningnan ko lang ito at naisip, ano na naman itong klaseng pagkain? Ayaw ko man lang itong galawin. Pagdating ko sa Ninoy Aquino International Airport na mas lalong sumama ang pakiramdam ko. Nahihilo ako dahil sa jet lag at pagod na pagod ang katawan ko. Habang naghihintay kay Amanda sa airport, tumingin ako sa paligid. Ang lahat ng signage ay nakasulat sa hindi ko maintindihang Tagalog, lalo akong nalito. "Jessica." Nakita ko si Amanda sa malayo na kumakaway at tumakbo palapit. Mukha talaga siyang masaya, kumikinang ang mukha. Sa pagkakita sa kanya, medyo gumaan ang loob ko. "Salamat talaga at dumating ka," sabi niya habang mahigpit akong niyakap, luhaan ang mga mata. Sa sandaling iyon, naisip ko, hindi naman siguro masama ang pagpunta ko rito para sa kanya. Pagkatapos mag-check-in sa hotel, dinala ako ni Amanda para maghapunan. Ang lugar ay Makati Avenue. Mas moderno at mas maingay kaysa sa inakala ko. Kumikislap ang mga neon light na signage at maraming tao ang naglalakad sa kalsada. "Ano? Mas maganda ba kaysa sa inakala mo?" tanong ni Amanda. Sumagot ako ng totoo, medyo maayos naman. Sa totoo lang, courtesy lang iyon. Isang araw bago ang kasal, dinala ako ni Amanda sa isang karaoke KTV. Ito ang unang beses kong makita ang ganoong klaseng pasilidad. Sa pagpapalitan ng mga kanta, nawala ang lahat ng pagod sa katawan ko. Ang mga babaeng Pinoy madalas makipag-bonding sa mga kaibigan dito, nag-uusap at kumakanta buong gabi, barkada style, paliwanag ni Amanda. Ngunit parang hindi pa rin ako sanay. Pinanood ko ang ibang mga babaeng Pinay na kumakanta at nagkukuwentuhan ng masaya at naramdaman ko ang pagkainggit. Sa wakas, dumating ang araw ng kasal. Ibang-iba ang venue ng kasalan sa Pilipinas sa inakala ko. Hindi ito kasal sa simbahan tulad sa Amerika, kundi ginanap sa isang marangyang ballroom ng hotel. Sobrang formal at elegante at ang mga bisita ay nakasuot din ng maayos. Nakaupo ako sa mesa kasama ang mga kaibigan ni Amanda. Ang problema ay ang buong seremonya ay ginawa sa Tagalog at English at hindi ko maintindihan ang lahat.
Sa sandaling iyon may isang lalaki sa katabing mesa ang tumayo at lumapit sa akin. Matangkad siya at nakasuot ng maayos na barong Tagalog. Ang pinaka nagulat sa akin ay nang kausapin niya ako sa napakagandang Ingles. He, ikaw ba ang kaibigan ni Amanda? Ako si Gabriel Reyes, kaklase ng groom nung college. Nagulat ako. Napakabihasa ng Ingles ng isang Pilipino. Halos perpekto ang bigkas at natural ang pananalita. Opo, ako si Jessica. Nakita kitang mag-isa, kaya nag-aalala ako na baka maboring ka. Kaya lumapit ako para bumati. Ito ba ang una mong Filipino wedding? Naramdaman ko ang kanyang pagiging maalalahanin. Sa totoo lang, medyo naiinip ako dahil sa language barrier at walang kakilala. Opo, sa totoo lang, hindi ko maintindihan ang lahat ng sinasabi nila. Nang marinig iyon ni Gabriel, ngumiti siya at umupo. Kung ganoon, ako na ang magta-translate para sa iyo. Ngayon ang oras para magpalitan ng vows ang ikinakasal. Dahil sa maingat na pagsasali ni Gabriel, naintindihan ko ang takbo ng kasalan sa Pilipinas. Hindi lang siya nag-translate, kundi ipinaliwanag din niya ang mga espesyal na kahulugan ng kasal. Tingnan mo yan, ang sinulid na nakapalibot sa kanila. Iyan ang yugal. Sinasagisag nito ang pagkakaisa at walang hanggang pagmamahala ng mag-asawa, parang infinity sign. Sa pakikinig sa paliwanag niya, unti-unting naging interesante ang kultura ng Pilipinas. Dumating ang oras ng wedding banquet. Ipinakilala sa akin ni Gabriel ang pagkaing Pinoy. Ipinaliwanag niya ng detalyado ang mga pangalan at kung paano ginawa ang mga putahe tulad ng lechon kawali, adobong baboy, pansit malabon at atsara. Ito ang adobo, ang pambansang ulam ng Pilipinas. Niluto ito sa toyo, suka at bawang. Maingat akong kumain ng isang subo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakasarap. Kumalat ang matamis at maasim na lasa sa aking bibig. Wow, ang sarap talaga! Nang makita ni Gabriel ang reaksyon ko, nagliwanag ang mukha niya sa ngiti. Ang ngiti na iyon ay tapat at mainit. Nagustuhan mo ang pagkain Pinoy, mabuti naman. Sa totoo lang, marami sa mga dayuhan ang nahihirapan sa atsara. Lakasan ko rin ang loob ko at sinubukan ang atsara. Sa simula ay maasim at medyo maanghang, ngunit habang kumakain, lalo itong nagiging addictive. Nang malapit nang matapos ang kasal, maingat na sinabi ni Gabriel, kung may oras ka bukas, gusto mo bang ipasyal kita sa Maynila? Total mananatili ka pa ng ilang araw, di ba? Sa totoo lang, balak kong umuwi agad pagkatapos ng kasal, ngunit nagbago ang isip ko sa sandaling iyon. Gusto kong makipag-usap pa sa mabait na lalaking ito. Bukod pa rito, mukhang mas interesante ang Pilipinas kaysa sa inakala ko. Sige, salamat sa alok. Nagtaka ako sa sarili ko sa sinabi ko. Ang dati kong sarili ay hinding-hindi tatanggap ng ganoong klaseng imbitasyon. Sa ganoong paraan, nagdesisyon akong baguhin ang plano ko at manatili pa ng isang linggo. Habang pauwi sa hotel, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Ito ang unang pagkakataon na naging interesado ako sa Pilipinas. Bukod pa rito, nanatili sa aking isip ang mainit na pakiramdam na nagmula kay Gabriel. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Amanda. Nagdesisyon akong manatili pa ng isang linggo. Talaga? Bakit biglang nagbago ang isip mo? Mukhang maganda ang Pilipinas. Sa totoo lang, dahil kay Gabriel, ngunit ayaw ko pang aminin noon. Bago matulog, hindi maalis sa isip ko ang usapan namin ni Gabriel. Ang kanyang mainit na ngiti, ang kanyang maalalahanin na puso, at ang kanyang pagmamalaki sa Pilipinas ay umikot sa aking isip. Ito ang unang pagkakataon na inasam ko ang bukas simula nang dumating ako sa Pilipinas. Kinabukasan, nagsimula ang paggalugad namin ni Gabriel sa Manila. Sa totoo lang, noong una talagang awkward ang lahat. Ang mabait na estrangherong ito na nagbutur sa akin ay pinasasalamatan ko, ngunit medyo nakakabigat din ang loob. Baka masyado akong bastos. Baka nakakahiya ako dahil hindi ko naiintindihan ang kultura ng Pilipinas. Ang mga pag-aalalang ito ay umikot sa aking isip. Ang puso ko ay bumibilis ng walang dahilan. Ang una naming pinuntahan ay isang maliit na coffee shop malapit sa Makati. Gusto kong makita mo ang kultura ng kapihan dito sa Pilipinas. Sinundan ko si Gabriel at binuksan ang pinto. Sinalubong ako ng amoy ng bagong giniling na kape. Ibang-iba ang vibes sa mga chain coffee shop tulad ng Starbucks sa Amerika. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Tiningnan ko ang loob ng coffee shop. Ang mga vintage na muebles at ang mainit na ilaw ay talagang may kakaibang katangian. Lalo na ang menu board na sulat kamay sa dingding. Para itong isang likhang sining.
Ang mas nagulat sa akin ay ang itsura ng mga Filipino millennials. Nakaupo sila roon ng maraming oras, nagbabasa o nagtatrabaho sa kanilang laptop. Ang galing! Sa Amerika, iinom lang kami ng kape at aalis na. Nang marinig ang paghanga ko, ngumiti si Gabriel at ipinaliwanag. Hindi lang inuman ng kape ang kapihan sa Pilipinas. Isa itong personal na espasyo, parang sarili mong silid. Pagkatapos kong marinig ang sinabi niya, naintindihan ko. Talagang kakaiba ito sa kultura ng Amerika. Naisip ko, kainggit naman ang ganitong kalmadong kultura. Kinabukasan, pumunta kami sa Quiapo Market. Pagpasok ko pa lang sa entrance ng palengke, sabay-sabay na sumalubong ang iba't ibang amoy at tunog. Ang aroma ng barbecue ay ang nakakaingganyong amoy ng kwek-kwek at ang malalakas na boses ng mga nagtitinda. Ang lahat ng pandama ko ay na-overload. Jessica, ayos ka lang ba? Baka medyo maingay para sa iyo sa unang beses. Nag-aalalang tanong ni Gabriel. Ngunit sa totoo lang nagustuhan ko ang maingay na vibe. Naisip ko na halos wala akong pagkakataon na maranasan ang ganitong tradisyonal na palengke sa Los Angeles. Bumili kami ng kwek-kwek sa stall ng isang ate-ate, older sister. Nang makita niya ako, patuloy siyang nagsalita. Taga saan ka? Masarap ba ang pagkain Pinoy? Nang isali ni Gabriel, nag-thumbs up ako at kinagat ang mainit na kwek-kwek. Kumalat ang lasa ng maasim tamis at itlog sa aking bibig. Masayang ngumiti si ate. Kahit hindi kami nagkakaintindihan sa wika, nagkaunawaan kami. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Ito ang Filipino hospitality. Sa ikatlong araw, naglakad kami sa paligid ng Manila Baywalk sa Roxas Boulevard. Sa gabi, maraming tao ang nakaupo sa mga banig sa tabi ng ilog, kumakain ng isaw habang umiinom ng beer. Tingnan mo yan, ang isaw at beer. Paboritong combination niya ng mga Pinoy, paliwanag ni Gabriel. Habang pinakikinggan ko ang paliwanag ni Gabriel, humanga ako sa kalmadong pamumuhay ng mga Pilipino. Sa gitna ng abalang buhay sa lungsod, kaya pa rin nilang tamasahin ang kalikasan sa ganitong paraan. Nakakainggit. Bakit napakahirap hanapin ang ganitong kalmado sa Amerika? Ang talagang kakaiba ay nangyari noong ika-4 na araw. Nang hapon na iyon, tumunog ang cellphone ni Gabriel. Nanay-ma'am niya ang tumatawag. Habang kausap niya ang nanay niya sa Tagalog, lalo siyang naging balisa. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, maingat siyang nagsalita. Sabi ng nanay ko, kailangan ka raw niyang imbitahan sa bahay. Sabi niya, dahil galing ka sa ibang bansa, gusto ka raw niyang pakainin ng lutong bahay. Natigilan ako. Hindi pa ako nakakapunta sa bahay ng isang Pilipino at nakakabigat ng loob na makilala ang nanay niya. Medyo natuyo ang lalamunan ko. Kung okay lang sa iyo, bukas ng gabi? Kung nakakabigat, okay lang din na tumanggi ka. Naramdaman ko ang pagiging tapat ni Gabriel sa kanyang maalalahanin na tono. Pagkatapos mag-isip ng matagal, tumango ako. Sige, kung may pagkakataon, gusto kong subukan. Sa totoo lang, takot ako. Ngunit mas malakas ang kuryosidad ko. Kinabukasan ng gabi pumunta kami ni Gabriel sa bahay nila. Habang nagtataksi kami, lalo akong kinabahan. Unang beses makikita ang Filipino nanay. Ano kaya ang iisipin niya sa akin? Pinagpapawisan ang palad ko. Pagdating namin sa condominium building, sumakay kami sa elevator. Pagpasok namin sa bahay, sinalubong kami ng mainit na simoy ng hangin. Inalis ko ang sapatos ko sa doormat at nagpalit ng tsinelas. Habang naglalakad patungo sa sala, umaalingaw-ngaw sa buong bahay ang masarap na amoy ng pagkain. Nagpainit ito sa aking puso. Nanay, dinala ko si Jessica, sabi ni Gabriel sa Tagalog. Lumabas mula sa kusina ang isang ginang na nasa 50s, mukhang disente at may mainit na ngiti sa labi. Mahigpit na hinawakan ni nanay ang kamay ko at patuloy siyang nagsalita. Naiinip ka ba sa pag-iisa mo sa ibang bansa? Nag-aalala ako na baka hindi ka sanay sa pagkain Pinoy, tanong niya na isinali ni Gabriel. Talagang naantig ako. Isang dayuhan na unang beses palang nakita, ngunit tinatanggap niya ako ng napakainit. Naramdaman ko ang kirot sa aking lalamunan. Nang umupo ako sa mesa, talagang nagulat ako. Ang mesa ay puno ng kanin, sabaw at napakaraming ulam dishes. Kaldereta, pinakbet, lumpiang Shanghai at fried fish. Lahat ng ito ay inihanda ng isang tao. Hindi ka pani-paniwala. Inihanda yan ng nanay ko simula pa kaninang umaga dahil lang sa iyo, Jessica, sabi ni Gabriel. Nang marinig ko iyon, nanlabo ang aking mga mata. Napakasipag niya palang maghanda. Sa buong hapunan, patuloy na naglagay ng pagkain sa plato ko si nanay.
Kahit hindi kami nagkakaintindihan, ang kanyang intensyon ay buong-buo. Lalo na ang kaldereta na inihanda niya, talagang naantig ako. Pagkatapos ng isang linggo, kailangan ko nang bumalik sa Amerika. Ngunit isang bagay ang nangyari noong huling gabi na hinding-hindi ko malilimutan. Nang gabing iyon, lumabas ulit kami ni Gabriel para mag-date. Namasyal kami sa Intramuros, uminom ng buko juice sa Rizal Park. Huli na, at ihahatid na sana ako ni Gabriel sa hotel. Bigla siyang nagbiro. Jessica, kung may oras ka pa, gusto mo bang kumain muna ng sinigang na hipon bago ka umalis? Nag-init ang mukha ko. Sa Amerika, ang imbitasyon ng isang lalaki sa kanyang bahay ay hindi lang simpleng imbitasyon. Ngunit, sa tingin ko, mukhang gusto niya lang akong pakainin ng sinigang na hipon. Sinigang na hipon? Ano kaya ang lasa ng pambansang ulam na iyon ng Pilipinas? Naging curious ako. Sige, dalian na natin. Nang makabalik kami sa bahay ni Gabriel pasado 9:00 na ng gabi, pagbukas ko ng pinto gamit ang pamilyar na smart lock, may nakita ako sa tabi ng doormat. 2 malaking Tupperware na maayos na nakabalot. Ano yan? Binuksan ni Gabriel ang bag at tumawa. Inihanda ulit ni nanay. Naglalaman ng bag ng fried fish, ginataang gulay, kanin at kahit mainit pa ang bahaw. Nanlaki ang mata ko. Hindi lang pala sinigang ang kakainin namin. Ganyan talaga ang mga magulang Pinoy. Nag-aalala sila na baka hindi kumain ng maayos ang anak nila, kaya naghahanda sila ng ganyan. Hindi nila alam kung sino ang dadalhin o kung ano ang kakainin, pero inihanda na nila ng maaga. Para sa nanay, natural lang iyon. Habang pinakikinggan ko ang paliwanag ni Gabriel, naramdaman ko ang kirot sa aking lalamunan. Hindi alam ni nanay na kasama ako ni Gabriel, alam lang niya na uuwi ang anak niya ng gabing iyon. Ngunit naghanda pa rin siya ng napakaraming ulam ng buong puso. At hindi iyon isang espesyal na bagay, kundi isang natural na bagay na dapat lang gawin. Sa sandaling iyon, naintindihan ko, ito pala ang Filipino hospitality. Ang pagiging mainit ng mga Pilipino na naririnig ko lang, ito pala iyon. Kahit hindi niya alam kung sino ang darating, naghahanda siya ng maaga para lang sa kanyang anak. Para sa Filipino nanay, ito ang pinakanatural na bagay. Naramdaman ko ang kirot sa aking lalamunan. Talagang nakakaantig. Sobrang naantig ako. At nanginginig pa ang boses ko. Kailan ako huling nakatanggap ng ganito kainit na pagtrato? Habang nagluluto si Gabriel ng sinigang, ipinaliwanag niya. Sa Pilipinas, ang pagsasabing, kumain muna ng sinigang bago umalis ay isang kaswal na imbitasyon. Ngunit madalas tulad nito, may kasama itong mas maraming ulam na inihanda ng buong puso. Lalo na ang mga nanay, hindi nila kayang pakainin lang ang bisita ng sinigang. Doon ko naintindihan na hindi lang ito isang simpleng mangkok ng sinigang, kundi isang tunay na hapunan na puno ng malasakit. Pauwi sa hotel ng gabing iyon, hindi ko maiwasang pag-isipan kung ano ang Filipino hospitality. At ang init na ipinakita ni Gabriel at ng kanyang pamilya ay lubos na tumagos sa aking puso. Kailangan ko nang bumalik sa Amerika bukas, ngunit ayaw ko nang umalis. May nagbabago sa kaibuturan ng aking puso. Simula nang bumalik ako sa Amerika, ang puso ko ay nahati na sa dalawa. Nang huling yakapin ko si Gabriel sa departure gate ng NAIA, naramdaman ko na parang mababasag ang puso ko. Ang sarili ko na gustong umalis agad sa Pilipinas, 1 linggo lang ang nakalipas ay ngayon ay ayaw nang umalis. Mag-uusap tayo palagi, sabi ni Gabriel. Ngunit sa totoo lang, wala akong tiwala. Alam ko kung gaano kahirap ang long-distance relationship at may 15 oras na pagkakaiba sa oras. Ngunit nagkamali ako. Pagdating ko sa Los Angeles at pagpasok sa bahay, lahat ng bagay ay pareho, tanging ako lang ang nagbago. Nang kunin ko ang malamig na salad mula sa ref para kainin, naaalala ko ang inihandang mainit at masarap na pagkain ng nanay ni Gabriel. Nawalan ako ng gana at hindi ako makatulog. Ngunit ang nakakagulat, araw-araw talaga akong kinontak ni Gabriel. Pagising ko sa umaga, may mensaheng good morning na naghihintay sa akin. At sa gabi naman, may tanong na, kumusta ang araw mo? Bagamat mahirap makipag-usap ng real time dahil sa time difference, sa pagbabahagi lang ng aming araw-araw na buhay, nagpainit ito sa aking puso. Bigla kong naintindihan, ito pala ang tunay na pag-ibig. Ang pinaka hindi ko malilimutan ay ang una naming video call. 8:00 ng gabi sa LA, pag-uwi ko mula sa trabaho, at 12:00 ng tanghali sa Pilipinas kinabukasan. Tumawag si Gabriel mula sa rooftop ng kanyang opisina noong lunch break niya.
Sa screen, makikita ang skyline ng Manila. Kumusta? Na-miss mo ba ang Pilipinas? Tanong ni Gabriel. Sumagot ako ng totoo, mas na-miss ko kaysa sa inakala ko, lalo na ang lutuin ng nanay mo at ang huli mong sinabi. Halos bulong lang ang lumabas sa bibig ko. Masayang tumawa si Gabriel. Nang makita ko ang ngiti na iyon, bumilis ang tibok ng puso ko. Pagkatapos ng 2 buwan, biglang nagpadala si Gabriel ng liham. Isang physical letter talaga. Sa panahong ito, ang isang sulat kamay na liham ay talagang nakakaantig. Pagbukas ko ng sobre, may dumating na mahinang amoy ng papel. Ang nakita ko ay ang maayos na pagkakasulat ng mga Tagalog na salita. Ang nilalaman ng liham ay simple, ngunit puno ng sinseridad. Sinasabi nito na nagbabago na ang panahon sa Pilipinas, madalas ako tinatanong ng nanay niya at kung gaano niya ako namimiss. Sa dulo, isinulat niya sa maayos na Ingles, I miss you so much. Nang mabasa ko ang liham na iyon, tumulo ang aking luha. Sumulat din ako pabalik. Sa maayos na Tagalog, isinulat ko na miss din kita. Dahil sinimulan ko ng mag-aral ng Tagalog sa sarili kong sikap. Nanood ako ng mga Tagalog tutorials sa YouTube at nagsasanay sumulat ng Tagalog. Pagsapit ng 3 buwan, biglang nagsuggest si Gabriel na mag-video call kami ng seryosohan. Nang gabing iyon, si Gabriel sa screen ay mukhang mas kinakabahan kaysa karaniwan. Patuloy siyang nagkukuskus ng kamay. Matagal siyang nag-alinlangan at pagkatapos ay maingat siyang nagsalita. Jessica, may mahalaga akong sasabihin. Mabilis na tumibok ang puso ko. Magpakasal na tayo, Jessica? Sa sandaling iyon, hindi ako makapagsalita. Bagamat inaasahan ko ang mga salitang iyon, nang marinig ko talaga, blanko ang isip ko, nanginginig ang kamay ko. Seryoso ka ba? Oo, seryoso ako. Hindi ko na maisip ang buhay ko nang wala si Jessica. Masaya ako, ngunit takot din. Ang kasal ay nangangahulugan ng paglipat sa Pilipinas at nangangahulugan ito ng pagbabago sa buong buhay ko. Bigyan mo ako ng kaunting oras para mag-isip, ngunit ang tunay na problema ay nasa ibang lugar. Ilang araw pagkatapos, nang banggitin ko ito sa aking mga magulang, literal na sumabog ang bahay. Jessica, magising ka! Ang boses ni Dad ay mas malamig at mas matigas kaysa karaniwan. Ito ang unang beses na nakita ko si Dad na ganyan. Nagbakasyon ka lang ng 1 linggo. Gaano mo ba talaga kilala ang lalaking iyon para magpakasal? Ganoon din si Mom. Gaano kalayo ang Pilipinas? Iba ang wika, iba ang kultura. Paano ka mabubuhay doon? Inasahan ko ang pagtutol ng aking mga magulang, ngunit hindi ko inasahan na magiging ganoon katindi, lalo na si Dad, mukhang galit na galit. Kung seryoso ang lalaking iyon, bakit hindi siya pumunta sa Amerika? Bakit kailangan ikaw ang pumunta doon? Sinubukan kong ipaliwanag na mabuting tao si Gabriel, at ang Pilipinas ay mas maunlad kaysa sa inakala nila. Maunlad? Ano ang alam mo para sabihin iyan? Malamig na reaksyon ni Dad. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Mas malalim ang prejudice ng aking mga magulang sa Pilipinas kaysa sa inakala ko. Nang gabing iyon, nag-video call kami ni Gabriel at umiyak ako habang sinasabi ang tungkol sa pagtutol ng aking mga magulang. Ayaw ng mga magulang ko. Hindi ko alam ang gagawin. Matagal ding nanahimik si Gabriel. Sa screen, makikita na nag-aalala siya. Naiintindihan ko. Mula sa pananaw ng iyong mga magulang, natural lang ang reaksyon na iyan. Kung ganoon, ano ang gagawin mo? Bigyan mo pa kami ng kaunting oras para mag-isip. Hindi ito isang bagay na dapat desisyonan ng minadali. Ngunit lalo lang lumala ang sitwasyon. Ayaw ng aking mga magulang na makipag-usap ako kay Gabriel, lalo na si Mom. Talagang nagalit siya nang makita niya akong nag-aaral ng Tagalog. Ano ang ginagawa mo ngayon? Nag-aaral ka pa ng Tagalog? Hobby lang po. Hobby? Jessica, nababaliw ka na. Lalong naging malamig ang atmosphere sa bahay. Araw-araw, tuwing kumakain na pag-uusapan ng tungkol dito, napagod ako. Ang pananatili sa bahay ay isang pagpapahirap. Pagkatapos ng 1 buwan, lumabas ang mas malaking problema. Sinuri ni Dad ang cellphone ko at tuluyang sumabog. Mukhang nakita niya ang lahat ng mensahe namin ni Gabriel. Jessica, tama na. Putulin mo na ang relasyon sa lalaking iyan. Sobra na yan. Ano ang sobra? Ako ang nasobrahan. Dahil hindi ako nakikinig sa aking mga magulang at nakikipag-date ako sa isang dayuhan. Nang gabing iyon, talagang nasaktan ako. Nanginginig ang lalamunan ko at masikip ang dibdib ko. Hindi ko alam kung paano mamimili sa pagitan ng aking mga magulang at ni Gabriel. Sa huli, nagtapat ako kay Gabriel. Gabriel, I'm sorry.
Mukhang mahirap sa ngayon. Sobra ang pagtutol ng mga magulang ko at hindi ko na kaya. Mas mabuti kung mag-iwas muna tayo. Nang sabihin ko iyon, nanginginig ang boses ko. Ito talaga ang pinaka hindi ko gustong sabihin. Matagal na nanahimik si Gabriel at pagkatapos ay kalmado siyang nagsalita. Naiintindihan ko, Jessica, kung ano ang magpapadali sa iyo, iyon ang gawin mo. Pagkatapos ng araw na iyon, naputol ang koneksyon namin. Ngunit ang nakakapagtaka, mas lalo kong na-miss si Gabriel pagkatapos maputol ang koneksyon. Araw-araw, wala ang mensahe niya at naramdaman ko ang kawalan sa buong araw. Sa gabi, wala ang video call namin at hindi ako makatulog. Gabi-gabi nakatingin ako sa kisame at nag-iisip, tama ba ang desisyon ko? Pagkatapos ng isang buwan, isang bagay ang naging sigurado sa akin. Mahal ko talaga si Gabriel. At ang isang linggo sa Pilipinas ay ang pinakamasayang oras sa buhay ko. Naiintindihan ko ang pagtutol ng aking mga magulang, ngunit hindi ko kayang sumuko ng ganoon lang. Bigla kong nag-isip, paano kung makita ng aking mga magulang ang Pilipinas ng personal? Paano kung makilala nila si Gabriel at ang kanyang pamilya ng direkta? Paano kung maranasan nila ang tunay na Pilipinas? Sa ganoong paraan lamang malulutas ang misunderstanding at prejudice. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Dadalhin ko ang aking mga magulang sa Pilipinas. Naisip ko na iyon na lang ang tanging paraan para magkasama kami. Oras na para ilabas ang huling alas. Ang pagkumbinsi sa aking mga magulang ay parang impyerno. Dad, please, pumunta lang tayo sa Pilipinas isang beses lang. Lumuhod pa ako. Pinagpapawisan ng palad ko. Ngunit malamig pa rin ang reaksyon. Jessica, tumigil ka na. Baliw ka na. Ako ang magbabayad sa lahat. Ang ticket, hotel, pagkain, lahat. Nanginginig ang boses ko. Alam kong ito na ang huli kong pagkakataon. Araw-araw, sa loob ng isang linggo, patuloy akong nagmakaawa, ngunit walang silbi. Hinding-hindi, walang dahilan para pumunta sa napakalayong lugar. Tiyak na tumanggi si Dad at nawalan ako ng pag-asa. Nang gabing iyon, nagdesisyon ako. Maghahanda akong pumunta sa Pilipinas nang walang pahintulot ng aking mga magulang. Nag-book ako ng ticket online, kahit mag-isa pupunta ako. Isang linggo pagkatapos, habang nag-iimpake ako, pumasok si Ma'am. Jessica, ano ang ginagawa mo? Nang makita niya ang nakakalat na maleta sa kama, namutla siya. Ikaw lang ang pupunta, di ba? Opo, Ma, kailangan ko talaga pumunta. Tinawag ni Ma'am si Dad. Pagkatapos ng 10 minuto, pumasok si Dad sa kwarto ko. Jessica, talagang balak mong pumunta ng mag-isa? Matanda na po ako. May karapatan akong magdesisyon sa buhay ko. Tahimik na nagsalita si Ma'am. Honey, ganyan na ang anak natin. Sumama na lang tayo at personal na tingnan. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita si Dad. Sige, sasama na rin kami. Sa sandaling iyon, umiyak ako. Sa wakas, makakapunta na ako sa Pilipinas kasama ang aking mga magulang. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang kontakin si Gabriel. Matapos maputol ang koneksyon sa loob ng 2 buwan, maaari ko ba siyang tawagan bigla? Baka tuluyan na siyang sumuko sa akin? Nanginginig ang kamay ko. Lakasan ko ang loob ko at nag-text ako sa line. Gabriel, sorry sa biglaang contact. Pupunta ko sa Pilipinas kasama ang mga magulang ko. Kung may oras ka, pwede ba tayong magkita? Lumipas ang 1 oras. At wala pa ring sagot. Mabilis na tumibok ang puso ko. Huli na ba talaga? Ngunit dumating ang sagot. Jessica, pupunta ka talaga? Kailan? Sa sandaling iyon, tumulo ang luha ko. Naghihintay pa rin siya sa akin. Sumikip ang aking dibdib. 1 linggo pagkatapos, dumating kami sa Naiya. Paglabas pa lang namin sa airport, ang unang reaksyon ng aking mga magulang ay talagang masama. Nagulat sila nang makita ang mga signage sa Tagalog at ang kakaibang vibe. Iba talagang mundo. Malalim na buntong hininga ni Dad. Sa mukha niya, makikita ang pagsisisi. Naghihintay si Gabriel sa lobby ng airport. Nakasuot siya ng maayos na barong. At talagang cool siyang bumati. Ngunit ang aking mga magulang ay matigas pa rin. Hello, salamat sa pagpunta ninyo ng ganoon kalayo. Bagamat napakahusay ng Ingles ni Gabriel, malamig pa rin ang reaksyon ng aking mga magulang. Mukhang magalang naman, malamig na komento ni Ma'am. Naging mabigat ang pakiramdam ko. Ang unang 2 araw ay talagang parang torture. Ang aking mga magulang ay hindi masaya sa lahat. Sabi nila, hindi sila sanay sa pagkain. Masyadong masikip ang kalsada
at masyadong mabilis maglakad ang mga tao. Lalo akong nawalan ng pag-asa. Jessica, kailan tayo uuwi? Nang magreklamo si Ma'am, gusto ko nang umiyak. Sa ikatlong gabi, sa wakas, inimbitahan kami sa bahay ni Gabriel. Pagdating namin sa pintuan, nagulat ang aking mga magulang nang buksan ni Gabriel ang pinto gamit ang smart lock. O ano yan? Nagulat si Dad, pareho sa reaksyon ko nung una. Maaari itong buksan gamit ang password o fingerprint. Halos lahat ng bahay sa Pilipinas ay mayroon ito. Nang marinig ang paliwanag ni Gabriel, humanga si Ma'am. Sa Amerika, susi pa rin ang ginagamit. Napaka-convenient. Mukhang pareho kami ng iniisip. Unti-unti silang naging interesado sa Pilipinas. Nang tanggapin kami ng nanay ni Gabriel, ang kanyang malasakit ay talagang kahanga-hanga. Ang mesa ay puno ng kaldereta, pinakbet, lumpiang Shanghai at napakaraming gulay at ulam. Napakasagana. At dahil mga dayuhan kami, naghanda pa siya ng atsara na hindi maasim. Nag-aalala kasi siya na baka hindi kaya ng mga dayuhan ng maasim, kaya iba ang ginawa niya, isinali ni Gabriel. Nang marinig iyon ng aking mga magulang, natigilan sila. Huwag po kayong mag-abala, maingat na sabi ni Ma'am. Sa boses niya sa unang pagkakataon, may halong paghingi ng tawad at pasasalamat. Nakakita ako ng kaunting pag-asa. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyari noong ikalimang gabi. Biglang hindi maganda ang pakiramdam ni Ma'am. Sa simula, inakala namin na simpleng pagod lang, ngunit nagsimula siyang lagnatin bandang gabi. Ma, ayos ka lang ba? Medyo nilalamig ako at masama ang pakiramdam ko. Bandang 10:00 ng gabi, lumala ang sitwasyon. Nang sukatin ko ang temperatura niya, lumampas na sa 39 degrees. Tuluyang nagpanik si Dad. Jessica, ano ang gagawin natin? Pupunta ba tayo sa ospital? Nanginginig ang kamay niya sa pagkabalisa. Ganoon din ako. Alam ko kung gaano katakot ang emergency sa ibang bansa. Agad akong tumawag kay Gabriel. Gabriel, may problema. Biglang lagnat si Mama, 39 degrees. Pupunta agad ako. Sa emergency room tayo didiretso. Pagkatapos ng 20 minuto, dumating si Gabriel sa hotel sakay ng taxi. Ang nagulat sa aking mga magulang ay ang bilis ng proseso mula sa registration hanggang sa check-up. Tumulong si Gabriel sa pagsasalin at komunikasyon sa mga medical staff. Nakahinga ng maluwag ang aking mga magulang. Ang ganda ng sistema ng healthcare sa Pilipinas, humanga si Dad. Talagang nagulat sila sa mga medical staff na napakabait sa ganoong oras at sa mabilis na sistema ng check-up. Ang pinakamahalaga, si Gabriel ay nanatili sa ospital kasama namin hanggang umaga. Ito ay labis na nakapag-antig sa aking mga magulang. Hindi naman natin siya kamag-anak, ngunit ganyan siya kamaalalahanin, tuluyang nagbago ang tingin ni Dad kay Gabriel. Kinabukasan ng umaga, bumaba na ang lagnat ni Ma'am. Habang nagpapahinga kami sa hotel, dumating ulit si Gabriel. May dala siyang malaking insulated container. Ito ang arroz caldo luga na niluto ng nanay ko. Sabi niya, ito raw ang kinakain kapag masama ang pakiramdam. Nang buksan ang container, umalingaw-ngaw ang aroma. Mainit na arroz caldo na may luya at manok. Sa sandaling iyon, nagsimulang umiyak si Ma'am. Kailan pa ako huling nakatanggap ng ganitong klaseng pag-aalala? Naramdaman ko rin ang kirot sa aking ilong. Sabi ni Gabriel, maagang pumunta sa palengke ang nanay niya para bumili ng sariwang manok. Narinig niya na nagkasakit ang dayuhang bisita at hindi siya nakatulog sa gabi. Nang ipaliwanag iyon ni Gabriel, yumuko si Dad. Kami ang nagkaroon ng prejudice. Mula ng araw na iyon, nagbago ang lahat. Iba na ang tingin ng aking mga magulang kay Gabriel. Naging mas mainit, parang tinatanggap na nila siya bilang manugang. Sa ika-6 na araw, pumunta kami sa Quiapo Market. Nang makita kami ng ate sa fruit stand, binalatan niya ang isang mansanas at inabot sa amin. Ang layo ng pinanggalingan ninyo, kumain kayo pa. Nang isinali ni Gabriel, labis na naantig si Mom. Hindi man lang siya tumanggap ng bayad, ganyan talaga ang mga Pilipino. Napakainit ng mga puso. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakita kong ngumiti si Mom. Sa huling gabi, nagbiro si Gabriel. Tay, Nay, bago kayo umalis sa Pilipinas, kumain muna tayo ng sinigang na hipon. Masayang tumawa ang aking mga magulang at tumango. Ganap na bukas na ang kanilang mga puso. Pagbukas namin ng pinto sa bahay ni Gabriel, isa na namang nakakagulat na tanawin. Ang mainit na mesa ng lutong bahay ay maayos na inihanda. Hindi lang sinigang, kundi mayroon ding lechon kawali, pinakbet at napakaraming ulam. Ipinakita ni nanay ang kanyang malasakit hanggang sa huli. Sa sandaling iyon, niyakap ni Dad si Gabriel at sinabi, "Ngayon, naiintindihan ko na
kung bakit pinili ng anak ko ang bansang ito at ang lalaking ito. Umiyak din si ma'am habang tumatango. Nagkamali kami. Napakabuti niya talagang tao. Nang magpaalam kami sa airport, iniabot ni Dad ang kamay niya kay Gabriel at sinabi, "Salamat, maraming salamat, sa iyo ko na ipinagkakatiwala ang anak ko." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, tuluyan akong napahagulgol. Sa wakas, nakuha ko ang taos-pusong pagpapala ng aking mga magulang. Naramdaman ko ang kirot sa aking lalamunan. Pagkalipas ng 1 taon, nagpakasal kami sa Manila. Nang umupo ako sa harap ng makeup table nung umaga ng kasal, bigla akong nag-isip. Paano kung tinanggihan ko ang sinabi ni Gabriel noon? Kumain ka muna ng sinigang bago ka umalis. Nang magpalitan kami ni Gabriel ng vows sa wedding venue, pabulong kong sinabi, ang linyang, kumain ka muna ng sinigang bago ka umalis ang nagpabago sa aking buhay. Masayang tumawa si Gabriel at sumagot, kung ganoon. Starting today, kumain na tayo palagi ng sinigang bago tayo umalis. Tumawa ang mga bisita. Sa pagdinig sa tawanan na iyon, naintindihan ko, ang tunay na pag-ibig ay hindi ipinapahayag sa salita, kundi sa puso. Ang tunay na pamilya ay hindi binubuo ng dugo, kundi ng sinseridad. Ngayon, paminsan-minsan, kapag kumakain ako ng mainit na lutong bahay na inihanda ng aking biyenan, naaalala ko pa rin ang malasakit na iyon kung paano siya pumunta sa palengke ng madaling araw para bumili ng manok at kung paano niya niluto iyon ng buong puso para sa isang dayuhang nagkasakit at kung paano ang malasakit na iyon ang nagkaisa sa 2 bansa, 2 pamilya. 3 taon na kaming kasal ngayon at sigurado ako, ang desisyon kong pumunta sa Pilipinas noon ay ang pinakamahusay na pagpipilian sa aking buhay.